Tapos akala ko prepared na prepared. Sabi ko ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila. Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako. Parang kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa, hindi na kayo na-mention ng Pangulo habang umatas niya? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa inyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo ng hearing tungkol sa inyong pag-ayos? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at ma-analisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events, oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Ano sabi niyo kaya kanikandak ng hearing kasi nga lumalali na yung division niya sa Yes. Pero doon sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo mas lumalim pa instead na ma-address? Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika, kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing? Is it President Marcos? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're his sister? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi na alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Sa Cavite, nagula ka ng hindi binanggit. Sa Tacloban lang nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... So, mag-a-attend po muna sa Tacloban? Nabanggit pa po.
Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang na isang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaigns Cavite Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo? Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer ba ang PDP laban nun para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Just in case open kayo, ma'am, kung sakaling adapt kayo ng PDP laban. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa Lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako doon. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba, hindi masyadong pinuntahan. Pero wala nakikipag-usap right now sa inyo para mag-offer na. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Mabalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong bigla ang pinagplanuhan siya. Yun ang inyong At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Kasi yung claim ni Vice President Sara na ito sa extraordinary rendition. From our Ano yung nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami doon eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. tanong ko na po, ayaw niya bang manalo? Bakit niya makakala sa administration at this point? Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako eh. Lagi nila pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte kaysa Marcos and Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng Dahig.